Hi guys. Hi. Mag-uumpisa ako ng aking kwento ng pag-abroad ko. Hindi pala ito ay umpisa. Ito ay dugtong ng una kong mga kwento nung mga nakaraan. Kasi yung una kong mga kwento, ano ba itong aking pag-upo nito? Hindi naman magpalagay si Monera 66 kasi ganito yun. Natapos ko na yung sa Bahrain kasi mula nung 1985, yun ang pag-umpisa ko ng abroad. So doon ako sa Bahrain ng bali 12 years. So, yung Bahrain, tapos na yun. Dito na tayo sa Saudi. Umuwi ako sa atin pagkatapos ko ng 12 years sa Bahrain, umuwi ako sa atin. Nag-stay ako ng 1 year. Stay ko ng 1 year. After 1 year, nasanay yung pamilya ko na sa abroad ako. Sarap ang buhay nila. Parang hinahanap yata nila na hindi kayang mag-stay ako sa atin. Lalo na maraming anak ko. Malaki na sila at sila mag-aaral na. So, ito kong bumalik sa pag-abroad. Yung sister-in-law ko nga nasa abroad din sa Saudi, sa Dammam Al-Kubar. Kinuha niya ako, sabi niya, gusto ko ba raw bumalik mag-abroad? Sabi ko naman, sige, sabi ko gano'n kasi kukunin daw ako. Ipalit ako doon sa isang pinsan namin. Kasi, pinsan yun ang asawa namin. Kasi yung asawa namin magkakapatid. Yung sister-in-law ko nasa Saudi, Dammam siyang kumuha sa akin. Kahit tumakas na yun, hindi pa rin nadala yung amo. Kukuha pa rin ng Pilipina at kukuha pa rin ng ka-relatives pa rin. Kaya ako ang napili na kinuha ni yung sister-in-law ko na si Permina. Nag-decide ako na babalik ako ng abroad. So, pinaprocess na yung papers ko. Tapos, ang dali ko lang nakaalis dahil na nga ako, ex-abroad na nga ako. So, madali akong naka-process ng papers ko at nakaalis. Dumating ako ng sabihin na lang natin, bandiliin natin kasi para matapos. Mahabain natin. Dumating ako sa Dammam Al-Kubar. Ano ba yun? Ano yata yun? October? No, I mean, Marso pala yun, March. Dumating ako ng March. Pagdating ko doon, naka 3 months ako, March, April, May, June. Yun naman ang buwan na yun, yun ang mga bakasyon nila. So, magbabakasyon na nga, din nag-prepare na, lahat-lahat na. So, yung amo ko, kumuha na ng visa. Lahat, kasama na ako. Nang pumunta na sila doon sa Bahrain, kasi nandoon yung British Embassy sa Bahrain. Wala doon sa Saudi. Nang kumuha na siya doon ng visa, ako lang ang hindi binigyan. Kasi, ako hindi binigyan dahil nga, 3 months ako sa kanila, bagong employer ko. Pero yung dati kong employer, kahit saan na nila ako dinala, naabot na ako ng iba-ibang bansa din. Pero bago lang din silang employer, so hindi nila yun ina-allowed na pwede akong bigyan ng visa. Kasi 3 months lang ako, dapat daw 1 year. Nang dumating na yung amo kong lalaki, nasabi niya ay, Monera, ikaw ay hindi nakuna ng visa, hindi ka binigyan ng visa, kahit magbabayad pa ako ng extra. Hindi pumayag yung embassy dahil nga 3 months ka lang. So, dahil wala kang visa, uwi ka sa Pinas, saka na lang ka babalik pag uwi na namin galing na bakasyon.
So ako'y nalungkot kasi uwi ako sa atin, ano naman ang anuhin ko, kikitain ko at ako'y uuwi. Babalik lang daw ako pag ano na, September. Alis sila ng June, balik ng first ng September. So, 3 months akong walang trabaho. Sabi ko naman, nalungkot ako. Nalungkot ako. Tapos, sabi ng amo kong lalaki, i-try mo nga doon pumunta. Ikaw ang magsasabi doon kung baka may swerte ka at yung bibigyan ka ng visa. So, sabi ko naman sa amo ko, sige sir, try ko. Baka naman makaswerte ako at mabigyan ako ng visa. So, ganito yun. Pumunta na kami. Kasama ko yung driver. So, madaling salita, dumating na kami doon sa Bahrain, yung sa British Embassy. So, pagdating doon, so nakalinya na ako dahil maraming naglinya doon. Naglinya ako. Nang aking turno ko na dahil yung huli ako nang huli, binigay ko na yung aking papers. So, pagbigay ko ng papers ko, pagtanggap ng yung secretary, sabi pa niya, binasa niya, sabi niya, ay ma'am, hindi ka mabigyan ng visa kasi yung bago ka lang sa employer mo. 3 months ka lang. So, ang bibigyan kasi dito, yung 1 year. So, sabi ko naman sa kanya, ma'am, nagdadrama ako ngayon. Ma'am, maka-MMK ako, pero hindi na lang ako iiyak. Ito'y kasama ng MMK. Sabi ko, ma'am, pwede bang kausapin ko yung ma'am, ambassador? English naman yun. Can I speak the ambassador even 5 minutes, ma'am? Sabi pa naman niya, why? Maybe if I can explain the ambassador and then they can give me a visa. Only 3 days, ma'am, from here and until in London. We'll stay there in 3 days. Then after that, we're going to Spain. Sabi pa niya, tiningnan niya ang mukha ko. Serious naman ako. Sabi ko, sige, okay, I'll try kung ano ka man niya, yung papayag ba siya. Okay, so nagantay ako. Nang sinabi na doon secretary na, sir, meron isa ditong aplikante ng kukuha ng visa. Gusto ka raw niyang kausapin kasi sinabi kong hindi pwede dahil hindi siya, yung 3 months lang siya sa amo niya. Pero sabi naman niya, makulit siya. 5 minutes lang daw. Sabi ng ganun. Sabi naman ng ambassador, sige, nasaan na? Ayun na. Doon na, lumapit na ako sa window kasi hindi ka naman pwedeng pumasok doon. Doon lang ka lang naman sa may doon, yung malaking bintana, doon mo kausapin. Tiningnan niya ako, sabi niya, okay. Sabi niya, are you the one who asked the visa? Sabi ko naman, yes sir. Sir, please. Sabi ko nang ganoon. Drama na ako. Sir, please. Can you give me even 3 days visa to pass there in London? Sabi pa niya, why? What is your reason? Sir, if you don't give me the visa, they will send me back to the Philippines. And I'm only the one support my children. I have 7 children, sir. And if they send me back there, I don't have work. So, that's why I'm asking you, sir. Even 3 days only, sir, to pass there. Tapos, tiningnan niya ang mukha ko. Nang tumingin siya sa akin, tiningnan ko rin siya.
Yung sabi ko sa kanya, Sir, if you give me the visa, sir, if I reach there in London, I will not run away, sir. Tiningnan niya ang mukha ko. I just walk slowly, sir. Don't worry. I just walk slowly. Alam niyo ba, nang sinabi ko ng ganun, lahat sila tumatawa. Lahat sila tumatawa. Pinagtawanan nila ako at ako namang inosente. Nagtaka ako kung bakit sila tumatawa. At dahil tumatawa sila sa akin, ako naman ay nakatingin na sa kanila lahat. Inuulit na naman ng ambassador. Tell me again, what is your reason? Sabi ng ganun. Sinabi ko yung Sir, pagdating ko naman doon sa London, bigyan mo ako ng 3 araw ng visa to cross in Spain. Hindi naman ako tatakbo, sir. Maglalakad lang ako ng mahina. Tumawa na naman silang muli. Ang tawa nila sa akin dahil wala naman akong ibang mahanap na rason o reason na paano ko sasabihin na pagdating ko doon ng ganun. Kasi naisip ko kasi noon na marami kasing mga katulad sa atin na pag nandoon na sa London, dumating na, nag-run away. So, ang naisip ko, sila yung nag-run away, so ako mag-walk slowly. Ang ibig sabihin ko mag-walk slowly at hindi ako mag-run away. Tumawa na naman sila ng tumawa sa akin ulit. At alam nyo, 3 bisis nila inulit sa akin. Tell me again. Sir, I will not run away there if I'm in London. I just walk slowly. Alam mo, tawa naman sila ng tawa at ako naman, ganun pa rin ang mukha ko na tumitingin sa kanila na serious din. Bakit sila tumatawa sa rason ko? Siguro natatawa sila dahil sabi ko pagdating ko doon, ako'y hindi tatakbo at ako'y maglalakad ng mahina. Pero ang ibig kong sabihin na hindi yung katulad ng ibang tatakas. Kasi yung tinatawag nila sa mga takas doon, run away. So ang ko naman, wala naman akong ibang just walk slowly. Doon sila natawa pala sa akin na pag ako'y dumating doon, mag-walk slowly ako at hindi ako mag-run away. At alam nyo ba, nang pagkatapos doon, sinabi niya doon sa sekretarya, akin na yung papers niya, give me the papers, sabi na gano'n. And bago siya nagbigay sa akin ng visa, sabi niya sa akin, this is the first time someone make me laugh so much. She is really innocent, but when she speaks, it looks like a joke. I am really serious when I speak to them, but they laugh so much with me. And pagkatapos, binigyan ako ng visa. Ang akala ko na lang naman ay, hindi ko naman tiningnan yon kung ilan, basta 3 araw lang hiningi ko. Akala ko 3 araw lang ang binigay din. Alam mo ba, sabi niya sa akin ng papalis na ko siya, oh, here's your papers and including your visa. Sabi ko naman sa kanya, Sir, thank you so much, sir. And again, I will not run away. I just walk slowly. Tumawa na naman silang muli. Ang sabi naman nila, you make me laugh. You'll make all of us happy today to laugh. Your joke is not a joke, it's a true. But when you speak, it look like a joke. Sabi ng ganun. Ako naman, tuwang-tuwa. O di, ayun, tapos na ang kwento, nabigyan ako ng visa. So umuwi na kami doon sa Damam. Pagdating doon, sabi ng amo ko, lalaki, "Oh, Munira, how are you? How is everything? Did you get the visa?" Sabi ko naman, "Yes, sir." "Oh, really? Are you sure?" "Yes, sir." "Oh, give me the papers." So, kinuha niya yung papers ko, binasa niya, sabi pa naman niya, "Munira,
You're lucky! Sabi ng ganun. Inis ko na, bakit ako maging lucky? 3 araw lang naman ang hiningi ko. Di lucky talaga ako, no? Kasi nabigyan ako ng 3 days na visa. Alam niyo ba, ang binigay pala doon, 6 months. Natalo ko. Kasi sila 3 months lang from June until end of August. For me, from June until December. I'm only the one, I have a visa 6 months until December. So, di ka makapaniwala. At sabi ng amo ko, paano sinabi mo? Simple, sir. Sinabi ko lang ng ganun. Sabi ko nang niya na, paano mo sinabi? How? Sinabi ko, sir, na pagbigyan ako ng visa ng 3 araw lang doon sa London, hindi ako tatakbo, sir. Maglalakad lang ako ng mahina. Yun lang ang sinabi ko, wala na. What? That's all? Yes, sir. I tell him that I will not run away. I just walk slowly. That words only that they give you a 6 months visa? Yes, sir. I don't know why. You're lucky. Sabi na ganun. So, masaya ako doon. Yun ang ng aking, kung nag-give up ako nang sinabi ng amo na, sabi niya na pauwiin ako at mag-stay sa atin ng 3 months ganyan. At sinabi namang itry ko. Sabi ko, oo, itry ko, sir. Nang tinry ko naman. Hindi ako nag-give up doon. Kahit sinabi na nung sekretarya na hindi ako nabibigyan dahil 3 months lang ako sa kanila, sa employer ko. Kailangan 1 year. Pero, kinukulit ko pa rin sila. Sinabi ko pa rin na kausapin ko ang tapang ng mukha ko, di ba? O itong mukha ng namimilit na kausapin ang ambasador para lang mabigyan ng visa. O, dahil ako ay malakas ang loob ko at hindi ako nag-give up, nabigyan ako ng visa. At talo ko pa yung amo ko. Sa lahat ng kasama kong 3, 4 kami, silang 3 kasama ko. 3 months lang sa kanila, ako lang ang 6 months. Pati kasama na yung employer ko. Ako lang talaga. So, pag ikaw talaga naman ay magdasal ka at hangad mo, makaiyak naman ako. Para sa pamilya mo, bigay talaga yan sa iyo. Kaya yun, binigyan ako. Hanggang nakapunta ako dito sa Spain. So, ang kwento naman nang punta na kami sa Spain. Dumating na kami, yun, nag-flight na kami, dumating na kami sa Spain. Doon kami, diyan kami sa, sa Marbella. Sa mga mayayaman diyan na yung ang nila doon. Doon kami, yung Don Carlos Hotel, ang may-ari, yung rey ng Espanya. Nang dumating na kami naman ay namamasid pero, bago kami umalis sa Saudi, meron na kaming contact na tatakas pagdating sa Spain. Pero, alam nyo ba na yung sa nag-iisip yung kasamahan kong dalawa, pati yung sister-in-law ko at saka yung yung kasama ng isa, kasi 3 kami Pilipina, isa lang ang ibang lahi. Bali, yung isang lahi, siya yung tawag nito. Siya yung bali mayordoma kasi siya yung yung matanda na.
Yung more than 60 na siya, pero kung mga matanda na siya, hindi na uuwi lang magbakasyon, balik naman. Parang ganyan na lang, parang doon na yata siya, ano, sa kanila habang kaya pa niyang mag-stay. Nasa kanya lang yun. Swerte nga niya dahil kahit papano, siya na lang ang bali mayordoma namin. Kaya ganun. Yun ang ano namin na nandiyan kami, nag-umpisa kaming maligo sa dagat, nagmamanman kami kung maligo kami sa dagat, nagmanman kami kung saan kami dadaan pag kami tumakas. Ito na. To be continue. A minute. Hi! Continue ko itong aking kwento kasi kanina naputol. Dahil pinapakain ko yung aking alaga. So ito, i-continue ko na yung kwento ko. So ganito yun. Ang sabi ko dumating na kami sa sa Spain. Nang dumating na kami sa Spain, dahil yung pinsan ko, before kami napunta ng Spain, kausap nila yung sister-in-law ko, pati yung isa kong kasama. Pati yung isa kong kasama na na Pilipina din kasama ko. At sila lang ang nag-uusap ng sekreto. Alam mo, minsan kahit mo pa yung, hindi ko naman siya kadugo pero asawa siya ng kapatid ng asawa ko. Pero dahil bago lang ako doon, siya naman ang kumuha sa akin. Close siya yung isang kasama namin Pilipina. Sila lang ang nag-uusap na sila lang. Tinatanong ako ng yung pinsan ko na nandito na sa Spain, yung naunang tumakas. Sabi na, kasama ba raw ako? Ang sabi niya, hindi daw ako sinama ng ng amo namin dahil ako daw ay nandoon sa Lebanon kasi yung amo namin nagbabakasyon sa Lebanon. Iniwan daw ako sa Lebanon, nandoon daw ako sa Lebanon at kaya ako hindi nasama nagpunta dito sa Spain. Hindi alam ng sister-in-law ko. Ay hindi alam ng cousin ko. So ang nangyari, ini-ignore na lang dahil ang akala naman niya sila lang yung sister-in-law ko. So sila lang ang susunduin sila doon sa Marbella kung saan doon kami nag-stay. Na habang susundo sila sa araw na yan, yung amo namin, dahil nga tumakas na yung pinsan namin, tumakas na. Sa kanila tumakas, dito rin, doon, sa Spain tumakas, nang dinala dito. Diyan sa bakasyon na napuntahan namin, diyan din sinama siya, diyan din siya tumakas, pero hindi pa rin siya nadala na tumakas na yung isa niyang katulong. 3 pa kaming sinamang Pilipina pa rin. Na hindi pa rin siya nadala kung tatakas ba o hindi. Di ang nangyari, yung tawag nito, sabi niya, pag may plano kayong tatakas, siguraduhin lang ninyo na hindi nyo iiwan yung apo ko. Kasi ako ang nag-aalaga ng apo niya dahil yung mother ng apo niya is yung bulag. So ako ang nag-aalaga. 4 kami pero ako talaga ang principal na mag-aalaga. Pag sila may mga trabaho, ako hindi ko yung bata akin, bata lang talaga. Makapahinga lang ako pag tapos na sila sa trabaho yung mga kasama ko. So, hindi nila sinabi na kasama ko, hindi ko rin alam. Pero yung kasama ko doon sa Saudi na ibang lahi, alam niya, ang sabi niya sa akin, ang bait niya. Sabi niya, lahat mong mga gamit, iimpakihin mo, ikuha kita ng LBC na box at ako nang magpapadala. Sabi niya, kasi pagdating mo doon, kung sila tatakas na hindi ka isama, tatakas ka rin na mag-isa. Huwag kang magpaiwan sa kanila. O mas pa nga, unahan mo sila dahil sila ay may plano. Pero hindi ka nila sinama dahil hindi nila sinabi na kasama ka sa pinsan mo.
Sabi ko naman, "Uy, kabait mo naman." Sige, di yun ang ginawa ko. Ang bait niya, yun na nga. Before kami na nadugtong ko na lang yun. Niligpit ko na lahat-lahat. 2 box yung mga gamit ko dahil marami na akong nabili, maraming binigay. Pinadala ko na sa atin. Kasi sabi pa naman ng pagdating doon ng madam, pag kayo'y tumakas, siguraduhin lang ninyo na may kasama ang apo ko. Huwag niyong iiwan na mag-isa. Yan ang sinabi niya. Kami naman, wala, nag-ignore lang kami. Pero, nang nagsabi siya ng ganun, ng araw na yan, yung pinsan ko naman, dumating para sunduin na kami ng madaling araw. Pero, maaga pa siyang nagpunta. At, sa ano naman, bakit kaya ganun? Para talagang, yung bang di ka makapaniwala na coincidence, nagpunta kami doon talagang sa sentro at kasi pupunta doon, nagsashopping sa malaking mall, yung El Corte Inglés, El Corte, yun ang pinaka famous dito na pag nag-shopping, lahat-lahat na. Pupunta doon kami. Ang pinsan naman namin, nandoon din at doon din sila nagre-relax at doon magkakape sa bar na yun dahil kumplito yun. Tapos, nasa loob, nang kami na may papasok, sila naman din ay palabas. Nakita nila kami. Sabi pa naman pinsan, "Oh, sabi mo wala dito si Monira. Eh, ba't nandito?" Alam mo, yung pinsan ko, parang hindi makaharap doon. No, I mean, mali. Yung sister-in-law ko, hindi siya makaharap doon sa pinsan namin. Ay kasi, dumating, bigla siyang dumating. Kaya yun, yung nakasama siya. Yun lang sabi niya. So, wala nang maraming sinabi. Kaya sabi naman ganun, dahil nandoon nga yung madam namin at saka yung mayordoma namin nakasama. Pero yung pinsan ko, nang doon siya sa Saudi, sa Dammam, hindi naman sa, pero part naman din niyang Saudi yung Dammam. Mahabang buhok niya, pero ang ginawa niya, pinaiksi niya na parang boycott at saka naka-shirt na lang siya at naka-t-shirt. So, hindi na siya makilala. Hindi siya nakilala ni madam, hindi siya nakilala nung mayordoma. Nagsalubong pa kami sa pintuan. Kung bakit pa naman kami kabang-kaba. Dahil siyempre pag nakilala, sasabihin niya, "Oh, mayroon pala kayong sundo nyo dito kasi nakita namin." Pero hindi nakilala. Ang sabi lang niya, maghanda kayo dahil mamayang 4:00, na kayo, yung nandyan kami. Mag-antay kami doon kasi doon sa aming tinirahan na, hotel doon. May malapit na disco. Talagang binigay sa amin ang tadhana dahil yung 3 anak ng amo ko nag-disco. Yung disco na yon, doon naman kami dadaan para masalubong kami ng pinsan. So, nang nagpunta sa disco, ako naman, yung pintuan namin nilagyan ko ng virgin oil. Oliba, para nga hindi magsa-sound pagbukas. Kasi pag binuksan mo may kunting sound, so di magising. Ako, naalaala ko, nalagyan ko na lang ng oil para nilagyan ko siya ng virgin oil para pag naman, madulas at hindi na mag-iingay. O, diba? Ang galing talaga ng virgin oil. Talagang walang ingay. Swabing-swabe. Smooth. Huwag kayong tatawa sa sinabi ko. Totoo yan talaga. I mean, kung natawa man kayo, okay lang. Pero totoo yan. Tapos, ang nangyari na yan, habang nag-aantay yung pinsan ko, mayroong Pilipina doon, inimbita niya na mag-snack sila. Siyempre, gano'n naman talaga dito. Di nag-snack sila. Tinatanong siya noong Pilipina, ano kayo dito na namamasya lang kayo? Sabi naman, hindi, meron kaming sunduin. Sabi niya, meron kayong sunduin, yung pinsan ko. Kasi mamayang 4:00 madaling araw, tataka sila. Yung Pilipina naman, ganun, mabuti naman, ganyan. Alam nyo ba? Klaro, hindi pa nyo alam dahil hindi ko pa naman sinabi. Pero malaman nyo. Aba, kung bakit naman yung amo niya at saka yung amo namin magkaibigan. At sinumbong niya doon sa amo niya na kaming katulong ng kaibigan niya ay tatakas kami mamayang madaling araw ng 4:00. Di kami naman,
Handa na kami dahil alam na namin saan kami dadaan at kasi ang alam nila tuwing 6:00 ng umaga naliligo kami sa dagat. Yun lang ang time namin pwede kaming maligo. Dahil wala kaming ibang time, yun lang. Pero yung ginawa namin, nagtitingin kami kung saan kami dadaan. Alam niyo yung amo namin, binantayan kami, doon siya natulog sa sala, na yung sala na yan, ang tapat ang pintuan ng kwarto namin. Doon kaming 4 natulog. Ay yung mga gamit namin nakahanda na. Yung yung sister-in-law ko, pati yung isang kasamang Pilipina, magtag-iisang hiwalay ang kanilang bed kasi single yon dahil malaking kwarto namin. Yung yung couple na bed, 2 kami nung matanda. Kasi magkasundo kami nung matanda. So, ang madam namin umabot na lang ng magka-quarter to 7 ng umaga. Hindi pa siya umalis. Paano kami makatakas? Sabi naman ng dalawa, hindi na talaga tatakas dahil nga yung wala ng time dahil magising na yung madam namin nandiyan sa sa salon, nakahiga, nakabantay diyan sa pintuan at saka yung sa pintuan ng paglabas namin, pintuan ng kwarto namin. Yung amo namin lalaki ay lasing, mabuti na lang at hindi nagising, samantalang sa oras na yan, magising na yan at iinom na yan ng te. Ayun ang kanyang. Tapos, yung kasama ko, naming matanda, hilik na hilik. Sabi ko doon sa kasama, 2 kasama, kung hindi kayo tatakas, ako nang tatakas. Kasi first floor lang kami. So, tiningnan ko sa tapat ng bintana, sa araw pa yan, ng maaga pa, na mayroon doong garden, pero malambot ang lupa, inaapakan ko lang, parang buhangin lang. So, doon ako tatalon. So, ang nangyari, dahil takot naman yung 2 kasama na pag ako'y tumakas, sila'y tatanungin, ay sumama na. Imbis na sila ang planong sunduin, ako tuloy ang talagang desididong tatakas. So, pagtingin ng madam namin, buti naman at hindi pa nauwi yung nagdi-disco. Binigay talaga sa amin ang pagkakataon. Nang tingin ng madam namin na 4:00 ay umalis na yung magsundo sa amin, mag-7 na. Pumasok na siya sa kwarto niya. So, pagpasok niya sa kwarto niya, aywan ko lang, segundo lang siguro, tulog agad kasi yun walang tulog yun, narinig na namin yung hilik niya. So, habang humihilik siya, tapos habang humihilik din yung kasama naming matanda, kinukuha namin yung aming mga gamit para bitbitin na namin. Pero ang suot namin ay nakabating shoot kami, nagtualya yung 2 kong kasama, pero ako, ang sinuot ko, dubli-dubli kasi nang hinayang ako sa mga damit ko, ang dami. Dinudubli-dubli kong pantalon ko, pati pulo ko, ganyan. So, pag yung matanda ay nahilik, yun ang pagkukuha namin ng aming mga gamit. Pero pag nahintong hilik, kami rin nahinto. Para bang estatwa dance, gano'n ang ginawa. Siya ang music namin, o diba? Kung tutuusin, ayun ay talagang himbing na himbing ang pagtulog niya. So, para hindi kami malata, kunwari, nagdala kami ng malalaking tuwalya, namin, dahil yun ang gamitin naming maligo. Yun, pumunta na kami doon lumabas na kami na parang walang nangyari. Tapos, paglabas namin, ang iniisip na naman namin ay kung paano kami makadaan doon dahil umaga na, makikita kami. Mabuti na lang ang hindi pagising yung ang security guard, nandoon sa unahan. Bago kami makatawid doon sa kabila na yung may diskuhan na doon, yung kalsada na daanan na doon nag-aantay yung pinsan namin. Meron kaming tatawirin na pader kasi ibang na rin yun, iba na rin ang may-ari doon, iba rin yung sa banda namin. Paano naman kami makatawid agad doon ang taas ng pader na yun. Matagalan pa kami, alam mo bang ginawa? Dahil matagalan pa kami, dahil ako'y maliit. Ang ginalawa nila sa akin, hinawakan, sabi pa naman ng pinsan ko at saka yung isa namin kasama, hawakan mo yung 2 kamay niya at ako ang hawak ng 2 paa niya at itatapon natin siya doon sa kabilang pader. Excuse me. So, ikaw naman, Manera, maghanda ka. Pag sinasabi namin,
1, 2, 3, natapon ka na, so mag-cover na ka sa katawan mo dahil bagsak ka na doon. Alam niyo guys, para akong baboy na ginawa nilang ganyan na hinawakan dalawang gano'n. Saka sabi pa ng gano'n, yun na nga, yung itatapon na gano'n, sabi lang nga, 1, 2, sabi ng gano'n. 1, 2, 3! Doon ako pag 3 na, siyempre hindi pa naman ako bagsak, no? Yung pa ang pagtapon, gumano na ako sa katawan ko, cover na ako, ganyan ang ano ko, ganyan na ang posisyon ko. Di? Ayun, okay naman ang pagkabagsak ko dahil sa dami ng suot ko ng damit, yun din ay nakadepensa sa akin. O di ba? Talagang ang kwento ng tumatakas, gagawin talaga ang lahat para lang matuloy ang ang pagtakas. So, ito na, nakatakas na kami. Hinahanap na namin yung kotse na nag-antay sa amin. Ngayon, hanap kami ng hanap. So, hanggang muna dito lang muna na episode guys, at dudugtong ko rin yung dugtong para hindi medyo magsawa kayo. Kasi paghabaan ko, baka hindi niyo pakinggan lahat dahil nga sobrang haba. So, ikakat ko na lang muna at ito na naman ang karugtong. Ito na guys. Hanap na kami ng ito na yung karugtong ko. Hinahanap namin yung kutsi. Sa madaling salita, nahanap namin at sabi ng pisko, bilis, baka lalabas na yung mga alaga niyo na nagdidisco, makikita pa kayo. Nako, talagang kulungan ang bagsak natin dito. So yun, bilis kaming sumakay. Dahil ako ay maliit, at ako'y pinagtulungan nilang itutulak doon papasok. Kasi yung dalawa, mga malalaki yun. Matatangkad sila. At ako'y hindi naman ako makakilos agad. Dahil nga sa suot ko na, sa daming suot kong doble-doble, para akong robot. Ang ginawa nila, tinulungan na lang nila ako makapasok doon sa loob ng kutsi. So habang andoon na kami, sakay namin ng kutsi. Ayun na. Sabi pa ng pinsan ko, muntik na kayong hindi muntik na kayong maantay ni ate. Kasi sabi ni ate, tayo na, mag-alas 7 na, wala pa sila. Sabi niya ganun. Hindi na yun ng nila. Baka wala silang timpong makatakas. Pero, sabi pa naman nung may-ari ng kotse, ate, antayin na lang natin ng antayin natin ng mga kalahating oras. Sayang naman, nandito na tayo, o baka naman naano lang sila ng kunti. Tama talaga. Kalahating oras dumating kami. Sabi mo, tingnan mo ate, kung umalis tayo, di sayang din yung nila, ng time na nakatakas na sila, tapos hindi pala matuloy dahil nga umalis na tayo. So yun na, tumatakbo na yung kutsi. After that, 2 hours na sa aming yung pag-alis galing doon sa tinakasan naming amo. Hindi mo naman akalain na mayroong 2 patrol car na ang bilis ng takbo. Akala namin kami na yata ang hinahabol at hinahanap. Takot na kami. Sabi pa namin, sige, dapa kayo, at para walang makita na sila lang daw dalawa nung may-ari ng kotse, yung driver at saka siya. Ang ginawa nila, dahil ako'y maliit, ako ang sa ilalim na talagang dinaganan ako ng 2 na para hindi lang makita sila pag nadaan na kung mauna man sa amin yung patrol car. Hindi naman nauna at yun lang na may nasa amin nakabuntot. Lalo kaming natakot na baka sinubaybayan kami. Tapos,
Sabihin lang natin na may nakita kaming yung restaurant bar. Huminto kami doon para, kunwari, huminto doon para magkakape kami. Aba, pumasok na kami doon, nagkakape na, mayroon na nag-serve sa amin ng kape. So habang nagtitimpla kami ng aming kape, dumating itong mga pulis. Alam niyo ba, siguro kung may heart attack ka, ma-heart attack ka siguro, maano ka sa takot mo. Kasi andyan na yung lalaking taong mga pulis na dumating.